Kung basahin ninyo yung EU report, lahat ng sinabi ni Chairman George Garcia ay hindi totoo. Okay, bakit po kayo nag-file para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Bakit po iniakyat niyo po ito sa korte, attorney? Dahil merong ginawang krimen si Chairman George Garcia at dapat siyang makulong habang buhay. Naniniwala ba kayo nagkaroon ng malawakang dayaan sa katatapos na eleksyon? Inuulit ko, hindi ko ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Hindi ko itataya ang aking buhay kapag hindi ako naniniwala sa aking mga ginagawa. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Sumagot na nga itong si Boy George Garcia dito sa mga paratang o allegedly na pagsasampa ng kaso ni Attorney Harold Respicio sa kanya. Mga ka-update, sinabi ba naman ni George Garcia na sumagot na siya at alam na nila ang mga katotohanan. Ano ba talaga ang katotohanan, Boy George Garcia? Ba't hindi ka makaharap dito kay Attorney Harold Respicio? Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin ang magiging pahayag ni Attorney Harold Respicio dito sa buwelta ni Boy George Garcia. Hindi ko itataya ang aking buhay kapag hindi ako naniniwala sa aking mga ginagawa. Attorney, diretso na sabi ho ng COMELEC Chair George Garcia, matagal niya nang sinagot yung reklamo ninyo at pinabubulaan niya yung mga paratang ninyo. Sabi niya, naging maayos, matapat, tahimik ang halalan. At tinandaw po yung pinatotohanan ng PPCRB, European Union, ilang embassy, simbahan, paaralan at iba pang organisasyon. Reaction po ninyo, Attorney? As usual, Chairman George is all BS. As a matter of fact, ang kasama namin dito sa complaint na ito with NBI is yung founder ng NAMFREL, si Mr. Gas Lagman. At kasama rin namin ang mga bishop dito. At kasama rin namin ang mga general. At yung EU report na sinasabi niya ay against COMELEC actually. Binanggit nga nila doon yung report na yun na pangaharas na ginawa nila sa akin, na mali yung ginawa nila sa akin dahil ang binanggit ko lang naman ay lahat ng kamalian ng COMELEC. As a matter of fact, ma'am, kung basahin ninyo yung EU report, lahat ng sinabi ni Chairman George Garcia ay hindi totoo. Okay, bakit po kayo nag-file para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Bakit po iniakyat niyo po ito sa korte, attorney? Dahil merong ginawang krimen si Chairman George Garcia at dapat siyang makulong habang buhay. Ayun, totoo po yan mga kapatid. Kasi lahat ng kabalbalang ginagawa nitong si Boy George Garcia, alam na ho ng taong bayan mga kapatid. Kahit naman sino sa atin, alam na po ang pandaraya nila. Ngayong natapos ang laban, marami po sa ating mga PDP laban ang paniguradong nanalo pa pero hindi nga nangyari dahil sa pantatarantado nila at pandadaya dito sa automated machine. Gumamit ng 3.5, ang kailangan at ang na-audit lamang 3.4 version. Diba mga kapatid? Matindi pong pandarambong at pandaloko sa taong bayan. Sampal na po yan. Tapos ngayon, makakaupo pa itong, isa pa ito mga kapatid, nakakapang-init talaga ng dugo. Isipin nyo, ayaw makaluklok ng taong bayan ito si Benny Boy Abante Dila. Pero siya ang itatanghal na manalo. Di ba mga kapatid? Unfair yan mga kapatid. Ayaw siyang kaupuin ng mga taong bumoto sa kanya doon. O hindi siya binoto doon. Tapos siya ang pauupuin. Pangit po yan mga kapatid. Ganyan po ang pamamalakad ng COMELEC ngayon. Pandaraya at pandarambong sa taong bayan. 50 million counts of cybercrime ang isinampa namin sa kanya. Bakit po? System interference. Yun po ang krimen na kanyang ginawa. Inamin po niya, gumamit po siya ng unauthorized software version 3.5 versus sa authorized software na version 3.4. Inamin po niya na nag-interfere siya during transmission from the automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, dapat walang interference. Inamin po niya na dinilit niya yung 5 million votes sa mga data na ipinadala nila sa mga servers. Yan po ay system interference. Ang sinasabi po ng system interference na krimen, kapag gumamit ka ng software at equipment at gumawa ka ng bagay na hindi authorized ng batas at hindi dapat gawin, yan po ay system interference. In themselves, yung mga ginawa ni Chairman George Garcia ay pag-amin na po ng system interference na krimen. As a matter of fact, hindi na nga kailangang mag-imbestiga pa ng sobrang lalim ng NBI dahil lahat po ng ginawang ito ay inamin po ni Chairman George Garcia sa kanilang mga media interview. Tandaan po natin, basta gumamit ka ng maling software at mga equipment na hindi dapat ginagamit, system interference na po yan at dapat ka pong makulong.
Bakit po 50 counts ang isinampa namin sa kanya? Dahil po, kada balota na binasa ay maling software ang ginamit nila. Katumbas ng bilang ng dami ng balota na binasa ng makina na naglalaman ng maling software. At kasing dami rin po ng bawat automated counting machine na nag-transmit at yung transmission nila ay in-interfere ni Chairman George Garcia. 100,000 po ang makina na in-interfere nila yung transmission. Ang kada count po ng system interference na crime under Cybercrime Act ay 6 to 12 years. At kapag i-combine mo lang lahat-lahat, ay sobra-sobra na po yan sa buhay ng isang tao. Kaya po, gusto naming makulong habang buhay si Chairman George Garcia. At meron din pong pagmulta na kasama kapag convicted si Chairman George Garcia dito. At least 200,000 pesos kada count. Kulang pa po ang bilyones na ibinayad sa COMELEC para bayaran ang 50 million counts na multa na 200,000 each. Attorney, sa system interference, anong po yung naging impact nun sa eleksyon? Para po alam lang na ating mga kababayan, anong naging impact nun sa aming boto sa eleksyon? Ang impact po noon ay wala nang tiwala ang taong bayan sa resulta ng eleksyon. Dapat po ay siniguridad ng COMELEC ang integrity ng software, ang integrity ng transmission, ang integrity ng lahat ng data. Lahat po yan ay binuwag nila. Maling software ang ginamit, nag-interfere sa transmission. Sapat na po ang pag-amin ni Chairman George Garcia na explicitly nag-interfere siya sa software, sa transmission at erasure ng data. Meron man siyang ginawang daya noong ginawa niya iyon, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay umamin siya na nag-interfere siya sa ating election systems na hindi naman dapat in themselves. Yan po ay krimen na mismo at dapat po siyang makulong. Attorney, ito ba'y walang personal sa party ho ninyo or sa party ng mga kasama nyo against Garcia? Kapag gumawa ka ng isang masamang bagay, walang personalan po yan. Kapag gumawa ang isang tao sa Pilipinas ng isang krimen, dapat pong makulong. At yan po dapat ang mangyari sa mga kurap at mga loko-loko sa ating gobyerno. Kapag meron silang ginawang mali, lalo na inaapektuhan nilang ating kalayaan, ang ating demokrasya, dapat po silang ikulong. Tandaan po natin, maaaring si Chairman George Garcia pa rin ang chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon 2028. Gusto ba natin yan na mangyari? Hindi po! Dahil po lahat ng taong bayan sa buong Pilipinas ayaw na siyang maging chairman ng COMELEC dahil walang tiwala ang taong bayan sa kanya, walang tiwala ang taong bayan sa resulta ng nakaraang eleksyon. Huwag na po nating maulit muli ang lahat ng kalokohan iyan. At kapag siya pa rin ang nakupong chairman sa susunod na eleksyon, mangyayari pa rin po itong mga bagay-bagay na ito. Tandaan po natin na ang tenure ng mga commissioner ng COMELEC ay 7 years rolling. Mukhang siya pa rin po ang chairman sa susunod na eleksyon. Kaya po gusto natin siyang ipakulong para hindi na siya ang chairman sa susunod. Attorney, gusto yung pagtulong. How about, wala bang possibility na hilingin nyo na lang na siya'y magbitiw? Kapag hilingin kong siyang magbitiw, hindi naman niya ginagawa. Lahat naman po ng ginagawa niya ay puro pagtanggi. Kapag ang taong tumatanggi po ng mga akusasyon sa kanya, maasahan po ba natin siya ay magbitiw? Hindi po. Kaya po pipilitin natin ang pwersa ng batas. Yun po ang gagawin nating instrumento para po hindi na siya ang umupo sa susunod na halalan. Sa mga nakikinig po, nasaan na po itong reklamo nyo laban kay Garcia? Nandyan po sa NBI, ipinasa po namin ngayong araw na ito sa NBI. Kasama po natin ang napakaraming mga pari, mga general. Kasama na ang mga dating commissioner ng COMELEC. Kasama na rin po si Mayor Magalong ng Baguio. Kasama din po yan. Lahat po ng mga bigating tao sa buong Pilipinas. Lahat ng nasa forefront ng election reform sa Pilipinas ay kasama po natin para po mapanagot ang mga gumawa ng kalokohan noong nakaraang eleksyon. Kasama na si Chairman Georgie Garcia. Oo, pero ano po ang proseso sa NBI investigation lang? Kailan po yun? Ano po yung epekto nun sa mga nakikinig sa ating attorney as a lawyer? Huwag po nating langlangin lang ang investigation ng NBI dahil ang number 1 po na may jurisdiction sa lahat ng cybercrime ay ang NBI. At yun po ang tamang pagfailan ng kaso kapag gusto nating ipakulong at mapanagot ang lahat ng gumawa ng krimen noong nakaraang eleksyon. Dahil po, investigation po yan, pero ang culmination yan ay criminal prosecution. Kapag criminal prosecution po at dumaan sa NBI, napakalakas po ng ebidensya niyan at yung chances na maging successful yung criminal prosecution ay mataas. Kaya natin ipinadaan sa NBI dahil gusto talaga nating mapanagot si Chairman George Garcia at makulong siya ng napakahabang panahon. Nainiwala ho ba kayo na may pupuntahan pa yung reklamo ninyo laban kay Garcia, attorney? Sa tingin mo ba, isasampa namin yung kaso na yan kapag wala kaming tiwala sa aming ginagawa? Nasa inyo yun, attorney. At syempre,
yung mga nakikinig sa atin, di ba? Kasi kanina, attorney, nagbigay na siya ng kanyang statement. Sabi niya, handa akong harapin yan. Tsaka, nilinis na ng iba't ibang organization yung pangalan ko about that. Not true. True to form. Always not telling the truth. Ano po ang inyong mensahe, attorney, sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na ho sa COMELEC? Mga kababayan natin dito sa Pilipinas, huwag po nating bibitawan ang laban natin para sa isang malinis na eleksyon para sa 2028. Tandaan po natin na grabe ang kalokohan ng ginawa nila ngayong 2025. May alegasyon po na nagkakabilihan ng boto doon mismo sa loob ng COMELEC para lamang mapanalo ang mga kandidato. At ako po personally, may hawak ako ng mga recorded messages at recorded na conversation na umaamin po mismo ang mga napakataas na tauhan sa COMELEC. At alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, hindi ko lang mailabas-labas dahil yung mga may hawak nito ngayon ay involved din doon sa conversation na to. Kaya napakasigurado po ako sa lahat ng kalokohan nilang ginawa. At lahat ng nakikita nating kalokohan, lahat ng mga nakikita natin na ebidensya tungkol sa pagpalit ng software, pag-interfere sa transmission at pag-erase ng data, lahat po yan ay manifestation ng lahat ng kalokohang ito. Mga kababayan, alam kong ayaw nyo na ulit na maulit ito sa 2028. Napakahalaga po na may practice natin ang demokrasya natin na walang pakialam ang kahit na sinong makapangyarihang tao dito sa ating bansa na hindi pakialaman ang ating boto. Dapat po sa 2028 hindi na maulit ang lahat ng ito. Kaya dapat po nating implement ang ganitong pagpaparusa sa lahat ng mga nananagot. At ang solusyon po dyan actually po ay yung Section 31 ng Automated Election Law. Matagal na pong hindi pinapansin ng COMELEC ito dahil po siguro hindi nila naiintindihan yung provision na yun. Required po ng batas na sa pagbilang ng ating mga balota, nakikita ng mga watcher yung balota habang binibilang. Kapag ini-imagine nyo po parang imposible dahil secrecy of votes. Kasi po ang ginagawa natin ngayon, kada boto isasaksak ka agad sa makina. Hindi po dapat gayon. Dapat po ang gawin ngayon ng rules ng COMELEC, madali lang po dapat ito gawin. Hindi na kailangan ng bago pang batas, hindi kailangan ng utos ng presidente. Kailangan lamang baguhin ng COMELEC yung rules nila on the day of election. Ang kailangan lang nila gawin is hindi na nila kailangan din magbago ng technology. Pagka-accomplish ng ballot, isushoot mo muna sa isang ballot box. Tapos wag mo munang ipapabilang, iipunin mo muna sa loob ng ballot box. And then pagkatapos ng alas 7 ng gabi, saka mo lang bubuksan yung ballot box at wholesale, ilalabas mo lahat. Yung mga balota, hindi mo na nababiolate yung secrecy of votes kasi hindi mo naman na may attribute yung mga balota sa mga bumoto kasi walang identity yung mga balota. And then saka mo ika-count doon sa technology yung mga balota. And at the same time, habang pinapakain mo sa technology yung counting ng votes, pwede nang videohan or makita ng mga watcher yung mga balota para sila mismo ay merong parallel counting in themselves. Pwede nilang gawing counting mismo base sa na-record nila na video o habang tinitignan nila. Kapag meron pong parallel manual counting, quote-unquote, doon sa counting mismo ng ating mga balota, masusunod po natin yung automated election law at masusunod natin specifically yung section 31 na dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota habang binibilang. Yan po ay ginagawa sa ibang bansa. Hindi ko lang po alam bakit hindi natin ginagawa sa Pilipinas. Required po yan ng ating batas. Hindi natin ginagawa. Pero kapag nagawa po natin yan, yung pandaraya ng COMELEC na ginawa nila nung nakaraan, na nagtanim ng mga masasamang software, nag-interfere doon sa transmission at nag-erase ng data, magdadalawang isip na silang gawin iyon dahil po merong sariling bilang at may sariling record, may sariling video at nakita mismo ng mga watcher ang lahat ng balota at kaya nilang magpresenta ng ebidensya ng totoong bilang ng boto base sa balota na kanilang nakita. Dapat po natin yan i-implement dahil required po yan ng batas. Kapag ayaw pa rin po na gawin ng COMELEC yan sa susunod, kailangan po tayong magmandamos sa Supreme Court para po yan ay ipatupad. Mga kababayan ko, kapag hindi po yan ipatupad, garapalan na po talaga na hindi nila pinapansin ang ating demokrasya at sana po, huwag tayong pumayag na mangyari ito at alam nyo na ang ating gagawin. Attorney, last question. Ano po kayo ho, personally, no? Naniniwala ba kayo nagkaroon ng malawakang dayaan sa katatapos na eleksyon? Inuulit ko, hindi ko ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Hindi ko itataya ang aking buhay kapag hindi ako naniniwala sa aking mga ginagawa. Naniniwala po ako na merong totoong nangyaring malawakang dayaan nung eleksyon. Marami po akong nakausap na nagsasabi sa akin ngayon na totoong nagbayad. Magkabila ang kandidato, nagbabayad. Nagkaroon sila ng misunderstanding ngayon, nagpapa-refund na. Yung mga hindi pinanalo na mga kandidato, maraming dinidisqualify, maraming binabaliktad na resulta. Dahil lamang hindi maayos ang kanilang pangongolekta para sa kanilang pandaraya. At nakikita natin talaga yung totoong implementasyon ng daya
dahil sa hindi tamang paggamit ng software, dahil sa kanilang pag-interfere sa transmission at sa kanilang pag-delete ng mga data. Wala pong kahit na sinong matinong tao kapag titignan yung bagay-bagay na yan, ang magkakaroon pa ng doubt na totoo ngang merong nangyaring dayaan noong nakaraang eleksyon. Attorney. Ay, nako, magandang araw po. Pasensya na po, akala niyo siguro hindi ako makakapag-live ngayon, no? Akala ko rin po hindi ako makakapag-live. Sa totoo lang po, buong araw, wala akong inatupag kung hindi yung aking mga dokumento sa aplikasyon nga dito sa asylum dahil meron akong hearing, no? Kauna-unang hearing sa 15 ng Boneto, no? Meron po kasi mga Filipino gathering akong pupuntahan for the weekend at inaasahan ko na hindi na natin maasikaso to, no? At pagdating ng Tuesday, kinakailangan bumiyahe. 3.5 hours po yung biyahe ko para dun sa lugar ng pag-hearing para sa aking asylum. So anyway, buong araw po wala akong ginawa kundi balikan yung mga pangyayari kung bakit nga sinasabi ko na tayo naging biktima ng panggigipit at lahat naman po yan na nagsimula doon sa kanilang kagustuhan talaga na sirain ng dating Presidente Duterte, no? At kung maalala nyo, yung kauna-unahang araw ng hearing ng Quadcom, nagsimula nga sila dito sa Pogo at saka illegal drugs at ang panimula nila lahat daw ng mga kriminalidad na nangyari sa mga Pogo ay responsibilidad ni Tatay Digong dahil siya ang nagbigay ng mga lisensya para mag-operate ang Pogo. Pero ang katotohanan po, panahon pa ni Cory Aquino, nandyan na po yung mga Pogo na yan, dyan sa mga economic zones, no? Pero wala pong kitang gobyerno at wala ring regulasyon ng gobyerno. So matapos ang napakatagal na panahon, minabuti na ni Tatay Digong na i-regulate nga yung mga Pogo na yan kasi para unang-una, kahit papano kumita ang gobyerno at pangalawa dahil nga nais niya magkaroon ng regulasyon. Ang pangunahing konsiderasyon ng Pangulo doon huwag magamit ang mga Pogo sa mga pamamaraan na lalaganap ang sugal sa Pilipinas. So yun ang siniguro ni Tatay Digong na unang-una kung talagang sila ay magbo-broadcast ng mga online casino, ito ay nakatutok lamang sa international na merkado at hindi sa domestic merkado. Kaya nga po ngayon, ako'y natatawa sa pagiging hipokrito ng gobyernong ito kasi samantalang sinisisi nila si Tatay Digong doon sa Pogo na ang sugal ay nasa China, ngayon naman po lantaran naman pala ang online gambling dito sa Pilipinas, no? At ngayon nga po nagkakaroon daw sila ng crackdown kuning-kuning, no, sa mga online gambling, pero ang katunayan na yan, sila naman po ang nakikinabang at ang nagsimula nitong sistema na online gambling. At least masasabi natin nung panahon ni Tatay Digong, yung mga Pogos, ang online gambling po sa China, wala po yan sa Pilipinos. Kaya nga po kinakailangan talaga magkaroon ng mga Chinese workers dito kasi yung mga pasugalan nila ay Chinese lahat at hindi makakasapi ang mga Pilipino, no? So at least malinaw po yan, ha, na hindi po pwede isisi kay Tatay Digong online gambling at yung Pogo nga po, wala pong sugal na nangyari dyan sa Pilipinas. Ang sugal po ay nasa China at ito po ay nagsimula na bago pa maging presidente si Tatay Digong. Anyway, nabanggit ko lang po yan kasi kaya naman po nagsimula ang investigasyon ng Quad Committee sa Pogo dahil nga nais nilang idikit kay Tatay Digong yung mga torture, yung mga human trafficking na di umano ay nangyayari sa mga premises ng Pogo. At dahil hindi nila mapruebahan na talagang si Tatay Digong ay involved sa Pogo, ako ang pinuruhan. Dahil nga po nagkataon na nung ako'y abogado na at wala na sa gobyerno, sinamahan ko nga itong si Cassie Ong, no, na isang opisyalis ng Whirlwind Corporation na kliyente ko sa isang ejectment case para mag-renegotiate ng yung pagbabayad sa PAGCOR ng kanilang umuupa sa premises nila. Bakit mang ginawa ni Cassie Ong yun? Obviously po, no, kasi kapag nawala ng lisensya yung umuupa sa kanila, wala na rin silang kita bilang lessor, no. At saka yung mga panahon na yun po, sila rin po ay parang ahente ng Pogo Company kasi yung Pogo Company puro inchik po yan, puro Chinese, no. At kinakailangan idaan sa mga Pilipino lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati na yung relasyon nila sa PAGCOR na siyang nag-re-regulate nga ng business ng Pogo. Pero anyway, sinasabi ko lang po yan kasi nga binalikan ko yung bakit ako ginigipit, no. At yung paggipit sa akin ay isang pamamaraan para idikit din kita Tatay Digong mga Pogo. Kasi sinasabi nga nila si Harry Roque, dating spokesperson, malapit na tagapagtanggol sa mga Duterte, involved sa mga Pogos. Paano naman ako ma-involve sa Pogos? Abogado lang ko sa ejectment case sa isang kumpanya na nagpaupa sa Pogo. Sinasabi nila na meron daw isang papel na ako daw ay legal. Well, ano ba naman ibig sabihin ng papel nyo? Kahit sino naman po pwedeng gumawa ng papel, walang ibig sabihin yan, no? At syempre, lininaw naman ng aking dating staff na talaga naman pong siya ay nag-aaral dyan sa Clark
At nung nakita niya si Cassie Ong, na nakakilala na rin niya, dahil kliyente ko naman si Cassie Ong talaga, nag-offer naman si Cassie Ong, pwede ka naman tumira doon. Dahil hindi nga po ginagamit yung premises nila na malawakan. Dahil konti na nga lang po yung mga nag-engage sa business doon sa pinapaupahan nilang lugar, dahil nga po patapos ng lisensya. Pero ang panahon na tinulungan ko po sila, legal po yung Pogo na yon dahil may lisensya, at legal pa po sa Pilipinas yung mga Pogo ng mga panahon na yon, so wala pong illegal na undertaking. Well, syempre po, ang sinasabi ko doon sa aking petisyon, yun nga po, no, yung diin sa akin na ako daw ay Pogo protector, ako daw po ay nag-aabogado sa mga Pogo, ay pureba na ang Tatay Digong ay involved sa Pogo. Napakalayo naman po niya. No? Kung tatanungin niyo si Tatay Digong, in fact, tinanong ko siya, wala ka naman problema dyan. Bakit? Krimen ba para ikaw ay mag-practice na iyong profesyon na bilang abogado? Siyempre, ikaw ay magre-represent ang mga kliyente at sisiguruduhin mo talaga na sila ay nag-ooperate sang-ayon sa batas. Kaya nga sila nagbabayad ng abogado. No? Magbabayad ba sila ng abogado para turuan sila paano gumawa ng mga illegal na bagay? Hindi lang kinakailangan ng bayad dyan. No? Kung sila ay gagawa ng legal na bagay, kumukuha ng abogado para masiguro nga na legal ang operasyon ng kanilang kumpanya. Diyan naman po nagsimula talaga yung pagigipit sa akin. No? At syempre, nagsimula yan sa Pogo nung wala silang nakuha sa mga investigasyon sa Kamara at sa Senado, yung si Risa Ontiveros, na kapag siya nababarako, nagagalit at sinang-ayuna naman nung Senator Gatchalian na yon, na akala ko naman talaga mas maraming sense kaysa doon sa pinakita niya. No? Pwede ba yun ang gusto niya? Huwag ko daw pipigilin si Risa Ontiveros para nagsasalita. Napapansin niyo ba si Risa Ontiveros? Pag yan nagsalita, kahit anong gawin mo, hindi siya titigil. Dakdak lang siya ng dakdak. Dahil ang gusto niya, siya lang ang marinig ng taong bayan. Walang ibang karapatan ng taong bayan na madinig ang kanilang punto de vista. Basta yung punto de vista lang niya. Tapos ngayon nga, lumalabas dito sa testimonya ng isang whistleblower na siya pala ay guilty ng tanim, ebidensya at tanim, testigo. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, no? Hindi na po yung tungkol sa pagigipit sa akin. Alam nyo na po yan, no? At napakadaling pruwebahan naman yan. Ang pag-usapan natin, ang naging reaksyon ng Malacanang na di umano, samantalang si Presidente Duterte daw ay busy-busy sa pagtatrabaho, si VP Sara daw ay, biyahe ng biyahe. Well, unang-una, ano bang hinahanap yung trabaho kay VP Sara? Ang VP po, ang Vice President, ayon sa saligang batas natin, ang siyang nakatalaga na susunod na Presidente kung kahit anong dahilan ay mawala ang Presidente. The Vice President actually is a spare tire. Hindi ko nga alam kung bakit ang mga tao ay gustong tumakbo ng Vice President. Siguro, kung malapit ang relasyon ng tumatakbong Presidente at Vice President, merong pangako na kapag nanalong Presidente at ang Vice President together, itatalagang bilang kalihim ang Vice President. Kapag natalagang kalihim ang Vice President, natural, meron siyang trabaho. Yung trabaho ng line agency na kanyang pamumunuan, gaya ng DepEd, nung si VP Sara ay kalihim din ng DepEd. No? Pero alam naman natin, hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo at hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na hindi ka sumusuporta sa Presidente. Yun ang pagkakamali ni VP Leni. Kasi binigyan siya at tinanggap niya ang isang posisyon bilang isang miyembro ng gabinete, bilang housing czar, pero ayaw pala niya na makiisa kay Presidente Duterte. At ang dahilan kung bakit siya naman ay tinanggal ay dahil siya pa ay nagwawakwak kay Presidente Duterte sa international forum, no? At hindi naman dapat yan dahil ang gabinete ay isang alter ego ng Presidente. So tama po si VP Sara na siya ay bumitiw sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education nung malinaw na ayaw niya maging alter ego ng Presidente. So dahil hindi nga siya miyembro ng gabinete ng Marcos administration, natural, ang tanging trabaho niya is to become a spare tire. Pero hindi naman po nag-aaksaya ng panahon si VP Sara. Inisa-isa po niya doon sa question ng, ewan ko ba kung sino yun, hindi naman po regular reporter yun, hindi ko po alam kung ano talaga ang trabaho niya. At sarcastic yung pagkakatanong niya na hindi raw siya nagtatrabaho si VP Sara, no? At gala lang ng gala. Well, dinitali po ni Presidente, ni Vice President kung ano yung mga proyekto ng kanyang opisina, bagamat napakalaki talaga ng tinapyas ng Kamara de Representante sa budget ng Vice President, no? Yung kanyang mga programa sa edukasyon, yung kanyang programa sa kalikasan, yung kanyang programa sa microfinance, yung sa disaster operations, yung libreng sakay program ng kanyang opisina, yung feeding program na abay nagresulta na sa mga obese na mga kabataan, no? Mantakin nyo yan. Gusto lang niya makatulong sa mga nagugutom na kabataan, abay tumataba naman ang mga kabataan.
well, sabi nga niya, hindi dapat tumaba ang mga kabataan, gaya ko, no? Pero at least, no, kaysa nagugutom, nagkakaroon ng mga matatabang mga bata, no? At saka syempre, yung ginagawa niyang programa na ini-explain sa taong bayan kung bakit mali ang pagkikidnap sa isang dating presidente na isang Pilipino at pagdadala sa ICC na isang dayuhang hukuman, gayong gumagana naman ng mga hukuman sa Pilipinas. Sa tingin ko, yan po ay napaka-importanting trabaho ng Vice President. Dahil yan po ay serbisyo sa lahat ng Pilipino. Hindi lang po si Tatay Digong ang naapektuhan nung siya ay linabag ang kanyang karapatan at kinidnap papuntang The Hague, no? Talagang lahat po ng Pilipino may pakialam sa nangyari kay Tatay Digong dahil lahat tayo ay naninirahan sa isang independyente at malayang bansa na hindi dapat ng mga dayuhan ang nagliliti sa mga kaso na di umano ay nangyari sa Pilipinas.